Itinaas ng Pag-asa ang posibilidad na maging bagyo at pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Southern Luzon. Sa weather forecast ng Pag-asa, huling namataan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,450 km silangan ng Southern Luzon. Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing low pressure area ngayong araw at mabuo bilang isang bagyo sa mga susunod na oras. Sa kasalukuyan, nakakaapekto na rin ang extension o trough ng low pressure area sa ilang bahagi ng bansa kung saan inaasahan itong magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Inaasahan ding magdudulot ang trough ng low pressure area ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms sa Eastern Visayas at Bicol region. Samantala, malaki ang tsansang magdadala ang Intertropical Convergence Zone ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, BAM, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na may tsansa ng isolated rain showers o thunderstorms din ang inaasahang mararanasan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Narito ang kabuoang ulat panahon mula sa DOST Pag-asa. May kita nga natin sa ating latest na satellite image na meron tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may layong 1,450 kilometers silangan ng Southern Luzon. Itong low pressure area na ito ay mataas yung tsansa na maging bagyo within this day. Naasahan nga din nating posibleng pumasok ating Philippine Area of Responsibility. Mapapansin din natin sa ating satellite animation na may pagkamalawak. Itong circulation nitong binabantayan nating LPA at yung kanyang trough o extension ay nakakaapekto sa ating bansa. Ito namang trough ay nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may Aurora, Bicol Region, Quezon, Northern Samar, Zamboanga Peninsula, sa may Palawan, sa may Barm at Soc-Sargen. Kaya ingat, lalo na yung ating mga kababayan na inuulan ng mga nakaraang araw pa, pati yung mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone area sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa na mga localized thunderstorm. Asahan pa nga rin natin na magiging maulan, Aurora, Quezon, Bicol Region, pati na rin sa may Palawan. Para naman sa lagay ng panahon, Visayas, ay asahan na nga natin na buong Visayas ay magiging maulan na caused pa rin ng trough ng low pressure area or kung bagyo na siya by that time. Patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon area. Pero pagdating ng Wednesday and Thursday, eto na posible yung low pressure area na napakataas na tsansa na maging bagyo ay magpapaulan dito Wednesday and Thursday sa Metro Manila at Baguio. Sa Legazpi City naman, critical itong araw ng Tuesday dahil ito na yung maaaring maging simula ng mga heavy to intense rains. Kaya doble ingat pa nga rin sa ating mga kasamahan, lalo na sa mga nakatira sa mga low-lying at flood-prone areas. Inuulit natin, by Tuesday, posible na nga yung simula ng heavy to intense rains. Para naman sa mga pangunahing syudad ng Visayas, Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, pati na rin sa malaking bahagi ng Visayas, asahan nga natin na patuloy na magiging maulan caused by yung low pressure area na posible na nga na bagyo. Tuesday pa nga rin yung start ng mga heavy to intense rains. Kaya ingat pa rin. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin na ating bansa. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!